Kumusta? Ako nga pala si Chang at kasama kong misis ko si Badet. Tara at samahan mo kaming gumala, kumain at bumisita sa ilang pasyalan na meron ang City of Pines. Nandito na tayo sa Baguio. Time check, alas 6:30 na. Umalis tayo ng Manila around 2 o'clock. Since masyado pang maaga para mag-check-in sa Airbnb, iiwan muna natin yung mga bagay sa locker para wala tayong mabigat na dala. May available dito sa bus station ng Victory Liner. Pero may mga nakita ko na mas malapit doon sa pag-istayan natin. Mas mahal nga lang ng presyo pero mas okay na doon para at least walking distance na lang kapag kukunin na natin mamaya. Lahat nga pala sila nag-open ng 7 o'clock kaya kung dumating ka pa ng mas maaga, no choice talaga kung hindi maghintay. First agenda natin, sayang lang bawal mag-video sa loob pero pwede namang mag-picture. Open pala dito from 9 a.m. to 6 p.m. daily except Mondays na sarado sila. Ito yung ilan sa mga nakuha kong pictures sa phone. After nating maglibot, balik muna tayo para magtanghalian. Yung sakayan ng jeep nasa bandang taas. Lakad ka lang ng 5 minutes, makikita mo na yung pilahan pabalik ng city proper. Ito palang nabook naming Airbnb, located siya sa Mega Tower Residence. Maganda dito kasi 5 minutes away lang siya sa Baguio Cathedral. Sakto nasa sentro ka na agad ng city proper. Pero given the price, hindi na kami nag-expect ng bonggang kwarto. Basta kompleto ng amenities at may wifi, okay na.
Kung naghahanap ka ng ukay spots, marami dito along Session Road. May mga streetwear, vintage Americana, outdoor jackets, sapatos, bag, laruan, marami pang iba. Pero sa huli wala rin pala kaming nabili. For me, overhyped at overpriced ang karamihan sa items nila. Pero kung hilig mo naman yung ganitong forma, ayos dito. Daming unique na mga items. Merienda muna tayo dito sa Viscos. Best seller dito yung strawberry shortcake nila. Nag-viral to a few years back. Hindi ako masyadong mahilig sa matatamis pero approve sa akin to. Yung pasta nila medyo creamy lang. Masarap din naman. From Session Road, nilakad namin hanggang dito sa Uji Matcha. Dalas ko kasing makita to sa TikTok kaya sinubukan na din namin. So far sa aesthetics, ang ganda ng place. Maraming halaman, overall masarap lang tumambay at chill. May option ka kung gusto mo yung classic o yung high grade na mas malasa. Buti na lang maaga kami nagpunta. Kami pa lang yung unang guests ngayon. Ang aliwalas ng resto na to. Meron silang mini library at very cordilleran yung mga displays nila. Ang homey ng vibes. Pero napansin mo rin ba? Sa mga arts and crafts nila dito, hindi nawawala yung mga depictions ng isang certain body part. Infatuated, I left the flowers at your doorstep. Heart is inflated. Just tell me what you wanna do, babe. Just say it. 'Cause baby, I can sell my soul, I could let it go and have you take it or take it away. I want you in my golden hour dream, everything between. 'Cause I just can't help myself but fantasize. Strawberry summer sugar satellite. You spin my head around all day and night. Send me to heaven when I fantasize, fantasize. Baby, it's now or never. Pasok tayo dito sa tunnel, oh. Bumalik na rin ako agad kasi yung bandang dulo wala ng ilaw.
myself a fantasize. Strawberry summer sugar satellite. You spin my head around all day and night. Send me to heaven when I fantasize, fantasize. Baby, it's now or never. Strawberry summer sugar. You spin my head around. Send me to heaven when I. Baby, it's now or never. Can't you see? Fantasy, recipe, when we're together. Next naman nating pinuntahan na itong Hot Cat Coffee. Sikat din sila at palagi ko ding nakikita sa social media. Di naman obvious yung team nila, no? May mga ilan pa nga akong nakitang kuting ko sa labas na nakikipaglaro sa mga customers. Dito na kami nag-lunch tapos sa labas kami umupo para mas ma-appreciate pa namin yung ganda ng lugar. Sa taas lang ng cafe, meron bookshop. Mostly local authors yung meron sila. Oo nga pala, narinig ko yung ate na lilipat na daw sila ng pwesto. Kaya by the time na ma-upload ko tong vlog, baka wala na sila dito. Good morning. Last day na nga pala natin today. Pupunta tayo ngayon ng Yellow Trail.
First time nga pala namin gagawin to. Maraming beses na kami nagpupunta ng Baguio pero hindi para sa ganitong klase ng activity. Andito na tayo sa entrance ng Forest Bathing Trail o mas sikat sa tawag na Yellow Trail. Dito lang siya sa parking lot ng picnic area malapit sa Bell House at Secret Garden. Iyon na din ang sasabihin mo sa driver kung magta-taxi ka papunta dito galing sa tinutuluyan mo. Marami kasing entrance ang Yellow Trail, pero ito yung madalas kong makita online nung nagre-research ako. Time check, 6:45 na. Start na tayo maglakad para hindi tayo abutan ng init. Try mo din pala to kung hindi mo pa nagagawa. Maganda dito, ang lamig ng simoy ng hangin. Beginner friendly lang naman siya, promise. Di mo mamamalayan na sa malayo ka na, lalo na kung ganito ang makikita mong view. Marami din kami nakakasabay sa daan. May mga tumatakbo, may mga naglalakad lang tulad namin. Yung iba may mga dala pang ang alaga. May mga spots din tulad dito na pwede kang tumigil para magpahinga o magmerienda. Make sure lang na dalhin mo yung kalat pa uwi at huwag mo itapon kung saan saan. Dito nga pala sa Camp John Hay, maliban sa yellow, meron ding blue, red, white at eco trail. Magkakaiba lang naman sila ng level ng hirap pero may mga parts na nag intersect sa ibang trail kaya pwede kang lumipat kung gusto mo pa ng challenge. Kapag narating mo ng post na to, ibig sabihin nasa kalagitnaan ka na. Pero alam mo ba may nalaman ako? Simula sa entrance na pinasukan natin kanina hanggang dito sa point na to ay parte pala ng Blue Trail. Akala ko ba Yellow Trail to? Well, apparently, ang Forest Bathing Trail ay hati ng Blue at ng original na Yellow Trail. Anyway, ito naman yung ibang trail, yung Red at Eco. Kung nakita nyo kanina may tinitignan ako sa phone ko. May dinownload kasi akong mapa para lang di tayo lumihis sa daan. Iseset mo lang kung saan trail ka pupunta, much like kung paano mo gamitin yung Google Maps. Gamit ang GPS, makikita mo na kung nasan ka na sa daan. Though, established trail naman dito, meaning may clear pathway. Di ka maliligaw basta sundan mo lang yung mga signs. Okay to sa mga trending tulad ko. For additional security at libre lang din naman siya.
Malapit na tayo dun sa dating Butterfly Sanctuary kung nasaan ang ating exit point. Marami kaming nakasalubong na dito nag-start. Mag-exit naman sa kabilang dulo. Time check, 8:55. Inabot tayo ng 2 hours. Banayad na lakad lang, tapos kasama na dun yung stops para mag-picture at video. Kung may dala ka nga palang sasakyan, ito yung updated parking rates nila as of February 2026. May oras pa para gumala bago yung alis ng bus, kaya iwan muna natin yung mga bags dito sa baggage counter ng Victory Liner. 50 pesos nga pala for the first 3 hours and good siya for up to 5 bags. Alright, pauwi na kami ng Manila. Dito ko na din tatapusin yung video. Sana nagustuhan mo. Ilalagay ko na din yung itinerary sa description sa baba. Kasama na yung link ng Google Maps na nakapin na yung mga locations na mga pinuntahan natin para meron kang reference if ever may bala ka ding umakyat ng Baguio. Sayang lang kung may oras pa. Nabisita sana natin yung mga mas malalayong spot sa ibang munisipalidad ng Benguet. Pero ayos lang, at least may looking forward tayo sa susunod. Huwag mo nga palang kalimutang mag-like, mag-comment, tsaka mag-subscribe kung trip mo yung mga ganitong style ng video. Salamat, paalam at sa susunod ulit.